What's up guys? This is Teka, hindi ako nakatingin sa camera. Ulit. What's up guys? This is B-Boy of Gitbox PH. At nandito tayo ngayon sa may Philippine Cooling Experts dito po sa A. Mabini, San Juan. Ito yung kanilang logo. So, malapit na malapit sa meriendahan. So, paglabas mo dyan, Wilson Street, and then pag Green Hills, and then near Ortigas. So, very, very near. So, this shop is about, sabi nila, sila ay nag-open. Nako, teka, ano nangyari? Yung ISO na pindot. Okay. So, itong shop na to nag-open noong March 2022. So, very, very nice shop actually. So, I find it very malinis. So okay to. Hindi ko lang hindi pa tayo marunong mag-blur ng mga plate numbers, So hindi natin pwedeng mapakita yung mga kotse na nandito. Pero today is January 5 at punong-puno itong punong-puno yung shop na ito. So medyo may konting problema yung aircon natin nung ating Subaru. At ang recommended ng Subaru Club Philippines ay yung Coolmate. Kanya lang sa Makati yon, so hindi ako masyadong excited pumunta sa Makati. So I happen to be in Quezon City at dito ako napunta, dito sa kanilang sister company. Alright. Okay, sorry, naputol dahil beginner. Okay, so meron tayong leak doon kung saan ito nakakabit tong hose na to. And the car is 20,000 kilometers old. This is the first time that it will be operated on. And then I'm happy na itong Philippine Cooling Experts ay Coolmate sister pala. So instead of going to Makati, I went to San Juan. So this is where we're at. So alright, kasama ko dito si Wilson. Hello Wilson, mag-hi ka naman dyan. Hi po. Okay, maraming salamat si Kuya Wilson. Na may pinapaliwanag siya sa akin eh. So, ang pinagkukwentuhan namin ay gaano ba tumatagal yung mga evaporator, ganyan? Evaporator po kasi natin, sir. Depende sa gamit ko ng sasakyan. Okay. Kung daily yung gamit niya, ibig sabihin, mas mabilis yung Tama. evaporator. Kung daily, mabilis magka-leak, ganyan, madudumihan yung evaporator pag daily po siya. Tama. I see. So, yung sa atin, after 2018 ito 2023 na So, ilang taon yun? 5 years. 5 years, 20,000 pa lang tinakbo. So, hopefully, okay pa siya. Hopefully, sir. Hopefully. Pero gagawin natin ngayon talaga magpapalit tayo ng mga O-rings natin. And yung O-ring naman ay mga goma lang naman yan. So, hopefully, mabilis natin mapapalitan yan. And syempre, lalagyan tayo ng refrigerant o ng Freon. Dahil kapag may leak, obviously, yung Freon, lahat sila ay nawawala. Lumilipad sila sa ere, so lalagyan natin yan. So yan, tingnan natin kung anong mangyayari sa atin ngayon. Alright. Sige, I'll pause the video first and let's see what's gonna happen. Catch you later. Okay. Ano na nga ba tawag dyan? Expansion valve. Ito po Ayun. yung expansion valve, sir. Ito. Wow. Dito Okay. po yung nagkaka-leak, kaya may leak siya dahil din sa O-rings natin. Yung O-ring basag na. Tignan po natin, sir. Pag natanggal, malalaman po natin. Okay, expansion valve. Yung compressor. Okay. So kanina, meron ako nakasabay na Subaru din. I think 2017 yung kanya. So pagdating niya pa lang, narinig ko na yung compressor niya. Medyo pares kami ng tunog. Kanya lang, mas malakas lang yung sa kanya. At natanong ko sa kanya kung anong experience niya. Yung kanya, blower na lang yung aircon niya, wala na talagang lamig. So yung sa atin, okay pa naman, kanya lang, there comes a time na parang it gets warm, and then it comes back. And from my experience, ang nangyari, dito sa driver side, medyo mas mainit ng konti versus doon sa passenger side. O nga pala, bakit nga ba nagkaganon yun, Wilson? Kasi, Mas sir, malamig yung dito sa kanan kaysa dito sa driver? ang nangyari kasi, kaya nagkaganon, sir, yung refrigerant level natin, sir, is low na. Okay. Hindi na siya nakakapag-produce, hindi na siya nakakapag-cycle ng buo sa aircon system.
Kasi kaya kalahati na lang. Mm. I see. Okay. Kaya nang dahil yan sir sa leak sir. Okay. Tapos Ayun na nga. yung compressor naman sir, kaya maingay po yung compressor dahil kulang na yung refrigerant niya tsaka yung compressor oil. Nahirapan na siya. Ano po yan sir? Kaya maingay yan sir kasi yung compressor niya, yung characteristic niya, maingay po talaga siya. Pero Oo. hindi siya totally ingay talaga. Tama. Pag nagkalik yan, yung aircon system, ingay yan kasi yung compressor oil niya, babawasan. Ayun nga. Kaya umiingay masyado. Oo, para siyang may kuryente. Kasi yung compressor oil cell saka refrigerant magkasama yung ano, I see. umiikot sa aircon. Oo, galing Kaya ha. pag may leak yung refrigerant, lalabas din yung compressor oil. I see, I see. Kaya Oh. ngayon, magdadagdag tayo ng compressor oil. Oo nga, tama. Tama yon. Tama yon. Oh, ito daw yung ating compressor oil na ilalagay. Ano? Mukha lang minola. hindi, hindi naman siguro ito minola kasi wag naman sana kasi may LPG tayo rito. so, ito yung ating mga O-ring, dapat 6 yan. Yung mga O-ring yan. Ayun. Ito, medyo flat na siya, kaya Iyan na yung galing dito. Opo, sir. Okay. Copy. Ito po, medyo flat na. Ito po. Okay. So, hindi siya basag. Kanya lang. May Hindi naman po. na. Medyo flat. Flat po na. siya. Okay. Yung bago pa natin, round po talaga. Oo nga. Sakto. Yun, guys. Ito, naglalagay na tayo ng... Ano ba tawag sa langis na yan? Hindi oil 9 po, sir. Ano? Hindi oil 9. Hindi. Okay. Hindi, pero ibig sabihin, Compressor compressor oil. Yun. So, naglalagay na tayo ng compressor oil dito dahil, syempre, may leak. So, bukod sa freon na lumalabas, lumalabas din yung kaunting langis. Kanya nagta-top up tayo. Pero nakikita ko, parang kaunti lang yun. Parang 20 ml, 20 cc? Oo, so kaunti lang naman yan. Hindi na kailangan i-drain, Hindi na po, sir. Okay. Tuwing kailan ba din-drain yun? Pag nag-general service, sir. Doon na Tuwing po. kailan dapat mag-general service? Depende po, sir, sa Mileage ba tingin nyo? Mileage saka sa age po ng sasakyan. I see. Pag sa mileage po, sir, 40,000 up, kailangan Ganun ba yun? Kapag sa age naman ng sasakyan, 5 years po. 5 years. So, Pero, kung sino mauna? Opo. 5 years. So, every 5 years ang Pagkatapos naman po, sir, ng service. Teka, 5 taon na eh. Baka daw din. Pag po, sir, pag 5 taon na yung sasakyan nyo, tapos mababa pa yung mileage, pwede pa yung Pwede pa patawarin. basic cleaning lang. Oo nga, no? Tama. Bata-bata pa itong ating alaga. Sige. Okay. Ayun na. Ang galing. Guys, ganun lang. So, hopefully, okay tayo. Alright. So guys, yung naririnig yung tunog na yon ay galing sa vacuum cleaner. Hindi, dahil binuksan natin yung sistema. Syempre, pinasukan niya ng hangin. So they need to suck the air out. Kumbaga ay para walang bula. Pagpasok ng ating freon. Pure air. Okay. So, meron tayong 15 minutes para gawin ito. So, syempre, hindi na natin kailangan panoorin yon. Mag-aantay lang tayo, guys. Alright. Alright, guys. We're down to the last 20 seconds ng ating air suction. Ito, gawa nitong machine na ito. And then, pagkatapos nito, lalagyan na tayo ng freon. Hopefully, libre yun. Free eh. Hindi ba? Hindi ba libre? Okay. Free off yun kapag libre. So, gusto natin free yun. And that should take about, I don't know, maybe 1 minute? Less than, sir, 1 minute. Less than 1 minute. Okay. Balito, sir, 40, equivalent to 400 grams. Ganun pala. 400 Full charge grams. nito, sir, 400 grams. I see. Paano nyo nalalaman yung full charge? Ito, sir, yung machine na to, pag nakasit na dito, 40. Ganun. Pag pinasok yung machine, automatic full charge na to. Okay, galing. Ayun, Ayun, kanina, binacuum natin. Ngayon, charge natin. Tapos, kailan natin yung re-recover? Hindi, recovery. Ay, ibig sabihin, malamig na.
Hindi po sir, yung sa recovery sir, katulad ng ginawa kanina, tinanggal muna yung freon, yung lumang freon. Ah, okay. Yun pala ibig sabihin ng recovery. Alright, guys. So, we're charging na. Oh, tapos na. Pwede na po i-start. Pwede na i-start. Wow! O sige, sa start na natin. Okay, guys. Start na natin yung auto. Ready, go. Yeah. Okay. Wait. Hop. Yeah. Ha? Bukas na. Okay. So, ibubukas na natin yung aircon. So, ang typical ay, yung susi. Okay. Hold on. Balik natin yung susi. Okay. Okay. Ayun, tumahimik yung compressor ko. Siyempre. Okay. So, ang typical na setting ko sa lamig ay 21.5 dito sa Subaru. So, tingnan natin kung lalamig tayo. Yung sa amin naman sir, pag nag-check off ng aircon, yung settings niya po is low po talaga. Ah, talagang sagad. Opo. So, isasagad ko. Opo sir. Tapos Okay. yung blower sir is number 1 na po. Number 1, tapos isasagad. O, sige, sige. So, ganun gagawin natin. So, dahil to check daw, kailangan low, and then, isa lang. Okay. Alright, that's what we did. So, low, tapos, number 1. Okay. Ayan. So, anong binabantayan natin ngayon? Yung ano sir, yung cut-off na lang ng compressor. Yung pagkapumitik. Opo. Tapos, Ibig sabihin nun, okay na po, na-reach na po yung tamang lamig. okay. May oras ba? Oras ba yung tinitingnan natin? Or? Hindi naman po sir, bali hanggang sa ma-reach niyo po yung sinit niyo po na temperature sa akin. Okay. Tapos, pressure niya. Okay. Di ba yung standard sir? Yung sa suction, nasa 30. Ayun, pumitik na. Opo, automatic. Ang bilis. Ibig sabihin, na-reach yun na yung temperature. Ayun, oh. Pumitik, guys. Di ko alam kung narinig nyo yun. Pero pumitik na yung aircon. Yung compressor. Sorry, ang ibig sabihin ng pitik, magandang pitik yun. Hindi negative pitik yun. It's a good pitik. Okay, galing. So, ano nang gagawin natin ngayon? Okay sir, nag-cut off naman siya, okay na yung lamig. Walang pawis. Praise Papawis po God. yan sir, mamaya sir. Mamaya. Meron na, actually sir, meron na po. Ayan na. Oo nga, ayun, oh. Guys, I don't know if you're seeing this, pero medyo nagpapawis na yung, ano nga ba tawag dyan? Suction hose. Ito yung suction hose natin. Okay na yung o-ring natin doon sa expansion valve natin. Ayun, oh. Gumagana yung compressor, ibig sabihin. Praise God. Salamat sa Diyos. Kasi nawala na po yung tingnan. Oo nga. Yun, tama. Wala na yung parang kuryente noise. Hindi na siya nakukuryente. Yung kasabay ko nga kanina, ang lakas nung kanya. Ibig sabihin nun sir, bawas na yun. Uhaw na. Uhaw na po yun. Hindi, wala na daw talaga siya lamig eh. Wala na yung freon nun sir. Wala na nga. Tapos yung compressor oil niya, wala na. Ako naman, hindi pa naman ako pinapawisan yung... Kaya lang, dahil magsa-summer na, Kailangan. agapan na natin. Very good. Sir, papahigop natin yung laman ng hose. Ipapasok pa natin. Okay. Kasi may natitira pang refrigerant dito sa hose. Okay. So, ilalabas pa natin yon. Okay, ang galing ah. Ayun, oh. So yung mga anong mga auto denso yung gamit o lahat? Lahat po sir ng sir, lahat po ng sasakyan tinatanggap po natin. Hindi lang denso. Okay. Pero ano yung mga denso? Kadalasan po ng denso sir. Japanese. Japanese brand. Basta Japanese brand denso. Mostly Toyota sir. Mostly Toyota. Ano nga ba yung isa? Nakalimutan Nakalimutan ko na yung pangalan ng isa eh. Dalawa yun eh, denso tsaka yung isa. may Sanden. Sanden ba yun? Sanden? Tama, Sanden. Meron din
Hindi ba Nissan, Sanden? Opo, Sanden. Sanden yun, di ba? Oo. Sa Mitsubishi po. Pati Mitsu. I see. Kasi ganun yung mga sasakyan ng AirPods ko dati eh. So alam ko, Sanden. May ibang brand pa po, pero kalimutan ko. Di bale. Okay lang yan. Okay. Alright guys, so binabalik na yung ating engine cover. Nung araw, hindi uso ang engine cover. Kaya lang ngayon, ayaw na pakita ng mga manufacturer yung kanilang mga makina. Naalala ko nung araw, umaattend ako ng mga slaloms, bukas ng hood, check ng mga engine, bago kumarera. Okay. So, we are almost at the end of our aircon cleaning journey, or rather, aircon repair, dahil i-repair natin. Okay, so guys, we are matatapos na tayo. Meron tayong QA dito, QC. Hinawak-hawakan, chinek, mukhang malamig na. So, ang ibig sabihin yan, isa lang ibig sabihin nito guys, magbabayad na tayo. Isa lang, yan lang ibig sabihin yan. So, sige, halika, magbabayad na tayo. Alright. Hey, what's up guys? Just doing a follow-up video, technically, doon sa ating follow-up video ba tawag dito? Or I don't know, a sequel dun sa unang video na i-release din natin, pagsasabayin natin ito. For two things, for two reasons. Number one is that nung nagpagawa tayo ng aircon, that was 2 weeks ago actually. 2 weeks and 1 day. I wanted to give you an update on how it is. And then second of all, yung yung dulo ng video na ginawa natin the last time, I actually had the opportunity to interview yung staff while I was paying. Kanya lang, ay nako, dahil newbie, rookie, hindi ko na-realize, hindi pala nag-record yung camera. Hindi pala tayo naka-record. Nung oras yung kanya wala. So wala. Wala yung video na yon, na wala. So, hindi siya nawala. Wala talaga siya dahil hindi siya na-capture. So, I wanted to do this video to basically close off yung itong vlog natin about yung Philippine cooling experts, and how they did. So, it's been 15 days, pretty much, since na napagawa natin. The aircon of the vehicle is, I think, back to factory, coolness, which is absolutely amazing. Although, hindi naman tayo, hindi masyadong, itong kotse na to, hindi rin talaga siya masyadong nagagamit, per se, because we rotate cars. But nonetheless, okay pa rin naman. Okay siya. Malamig. Na-mention ko in my last vlog, 21.5 yung aking setting palagi. When dito sa kotse na ito. At okay naman siya. Yung left na coolness versus yung right coolness, pantay. Unlike nung siya ay sira. So, which means wala tayong leak at okay yung pagkakagawa. So technically yung pinalitan lang naman sa atin ay O-ring because okay pa naman yung ating mga ibang components, at also, or rather, ito yung nakita talaga ng may problema. So okay siya, basically maganda. And what I would like to say, gusto ko magpasalamat dun sa Philippine cooling experts, doon sa may AIMA Bini sa may San Juan, for allowing me to vlog, kasi nagpaalam talaga tayo, syempre, respeto lang, 'di ba? So nagpaalam talaga tayo, and praise God, pinayagan tayo. Special thanks to Ma'am Michelle, yung head ng HR doon, kasi doon pinagpaalam na kung pwede tayong mag-vlog.
And then salamat din kay Wilson na yung technician na gumawa sa atin. Merong isang engineer doon, I think it was Engineer Kim kung hindi ako nagkakamali. Mga tumulong mag-explain din sa atin. I highly recommend itong Philippine Cooling Experts for your air conditioning needs. Maganda yung kanilang lugar, malinis, maayos. Even the office is maayos. Pati mga tao, maayos kausap. At and I remember merong quality control doon na guy, kasi bago daw talaga nila ilabas yung mga kotse, syempre may kinu-QC nila. So that's absolutely amazing. I had a very good experience with them. Well, maganda naman yung kanilang gawa, maganda din kanilang trabaho, very professional. Pwede ang card, pwedeng bank transfer. Hindi ko lang maalala kung pwede yan GCash, pero pwede rin ang cash, syempre. So, wonderful experience sa kanila. I highly recommend them. Lalo na doon sa mga Subaru owners, no? Dahil maraming nagre-recommend doon sa Coolmate doon sa Subaru Club Philippines na group doon sa Facebook. At ito ay kanilang pinsan. So, if kung taga-south ka, pwede sa Makati ka, pero kung medyo east-north ka, north-ish ka, ay huwag ka na masyado lumayo, pwede ka na dito sa Coolmate. Dito sa Philippine Cooling Experts. So yun lang. So I just want to close off the vlog. Pasensya ka na, medyo side view tayo ngayon dahil currently we are driving. So, yep. This is to close the vlog and thank you for tuning in. I hope to see you in the next vlog. God bless you.